So, kinuwento ko naman na sa inyo na sinasabi ng hayop na to na Duterte is subaduy. Kaya sinasabi niya ang mga Duterte ay subaduy kasi mga Bisaya. Akala mo hindi from Bisaya tong gagang ito eh, 'di ba? Akala mo hindi Bisaya. Nakarating lang ng Amerika dun sa pusali sa New York, ang taong hindi nakakatulog ng kumpleto, nakatulad niya, din siya nakakatulog sa kabibilang ng nakaw ng kaba ng bayan eh. Kaya ganyan ang resulta. Kahit nakawin, kaya sabi ko sa'yo, kahit nakawin mo lahat ng pera ng bayan, ang mukha mo, ang feslabo mo, ang feslak mo, kordoroy na kordoroy at bangag na bangag. So during that time, okay, yung hinayupak, alam nyo, ikakwento ko lang kung paano paano kami nagkakilala. 2017, nung pumunta ako, nung inibitahan ko ni Senator Amy sa Lawag, nung kinasal ang kanyang anak na si Michael. Alam ko lang may nag-i-exist na asawa si Marcos Jr., but I don't know you, Corduroy. Hindi ko talaga kilala yung Corduroy. Yung sabi niya, oh, hi, Maharlika. Thank you for coming in Lawag. Oh, thank you. Thank you, darling, for supporting Bong. Have you met Bong na? Come on. Gaganon ka pang alpotera ka. Remember that? Ngayon, eto. Ayun na nga, during the campaign, nag-uusap-usap kami kasi syempre tumatawa yung lalo pag bangag yung mga yan, tumatawag yan, ang hinayupak na yan, or nagtitext pag gusto nilang pa-interviewin si Kuting. Ngayon mga kababayan, may mga pagkakataon na nagchika boom boom kami. Kasi diba may mga survey, so nagkukwentuhan kami, natatakbo ba si Inday? Kasi syempre ako talaga, budol na budol, talagang, ayaw ko si Inday nung time na yun, kasi nga sabi ko, bata pa si Inday, ganyan-ganyan, si Kuting na lang muna, kasi pagpatuloy yung nasimula ng tatay ng chuba-chuchu, mga ganon. So during that time, ngayon sinasabi namin, yung sa conversation, sa lahat ng platform meron kami, WhatsApp, Viber, at kung saan, hanggang sa tumatawag nga siya kapag bangag siya. May mga pagkakataon na sinasabi ko sa kanya, actually hindi lang naman ako na what if kung si Inday ang tumakbo kasi mataas sa survey si Inday. Ano sabi mo? It must be Bong, not Sarah. Ayaw niya talaga. It's not be Bong as president, not Sarah. Sobrang nasistress ka everyday kay Inday Sara kasi insecure kang naligaw ang text mo kay Inday Sara. And I don't think Inday Sara will speak up about this. Alam niyo ba kung anong tinext niya? Okay, sabihin ko sa inyo. Eto na. So, nung nasa Shangri-La kami, chikahan kami, gano'n, about kasi panalo na si Kuting noon eh. Tapos dun sa conversation namin, nung gabi yon, okay, ang pinag-usapan namin, na naligaw ang text mo. Nung time na yun, hindi ko pa alam kasi ayaw pa sabihin sa akin ng informante ko. Basta naligaw ang text ni Lisa Tanas kay Inday Sara kasi nung time na nagtitext siya, bangag na bangag ka. At ilang beses naliligaw mo ang text sa akin. Yung text mo kay Pebbles, naligaw sa akin. Yung mga text mo para sa intended sa ibang tao na pupunta sa akin, pupunta kay La Pebbles. So, in-screenshot mo ang picture ni Inday Sara na nagkakasiyahan sila ng kanyang mga kapatid. Yung may event, may party. So, nakita mo yung magandang alindog ni Inday Sara. Dahil insecure ka to the highest level. In-screenshot mo ng bonggang-bongga, tapos ang sabi mo doon, I don't know kung kaninong papunta yon. Mayroong basta hindi papunta kay Inday. Naligaw nga kay Inday eh. Ang sabi ng Brua, she thinks she's pretty, I hate her. O, diba? Yun na yung nanalo si Kuting. She thinks she's pretty. So, may kachika bumbum siguro na in-screenshot na yung mukha ni Inday together with her siblings, with Buena Familia, at isisend niya dapat isisend niya dapat kay So, naligaw po yun kay Inday. Diba kinuwento ko na sa inyo yon 2022 pa lang. Nung kinuwento ko sa inyo, hindi ko pa alam kung anong laman ng message. So, finally, nalaman natin na yung pala, inggit na inggit sa beauty ni Inday. Nung April, nung sinita ko tong hinayupak na ito dahil doon sa ticket na supposedly dalawa yung ticket ko sa meeting de Avance kasi may nagpolitika. Then also, nung time na yon, syempre nagsumbong-sumbong ako sa kanya, okay? Na sinabi ko ngayon pa lang, sabi ko, napapaligiran na kayo ng ahas, nasa message yun, di ba? Pinakita ko na ilang beses yun. Ang sinisinga niya doon si Inday Sara, yung kampo ng mga Duterte. Lahat na lang si Inday. Si Inday Perme, yung pala insecure to the highest level, yung Lisa Tanas na ito, na nagsalita ngayon, teaser daw nila. Ang sabi niya, I was doon sa video ni Taerna.
Okay, we'll talk about the video ni Taerna na may papalabas silang video interview. But pa-interview ka, ano ito? Damage control? Sabi niya, I was always kind to her. Bad shot na yan sa akin. Ano ka bangag? Sabi niya, I was always kind to her. Never ka naging kind kay Liz, kaya Sarah. Sabi niya, bad shot na yan sa akin. Sabi niya, for me, my husband will do everything to protect you. So, you run together. Sama-sama tayong babangon muli. Una, sabi mo, I was always kind to her. Si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, napakabait sa inyo, gratis, libreng. Anong ginawa mo? Sinungaling ka, hindi ka mabait. Kung kaya mo ipakidnap ang minor de edad na tumatangis, umiiyak, na sumisigaw, na ang sabi ng bata, Mami, don't leave me, don't leave me. Narinig ko kanina, mga palangga. Ano mamaya na yon. Sige. Ano sabi mo? I was always kind to her. Never ka naging kind. Sabi mo, for me, my husband will do everything to protect you. Hindi mo prinotektahan si Sarah. Nung sinira nyo, nagbayad kayo ng mga dugyot gamit ang pera ng bayan sa confidential fund na 125 million. Alam mo kung sino naapektuhan? Hindi si Inday Sara. Yung pondo na yon na dapat matanggap ng mga taga Davao, ng mga may sakit, na mga tinutulungan ni Inday Sara na antala dahil sa kababuyan, na-give up na si Inday Sara, di ba? O sige, wala nang kundi confidential fund para masiyahan kayo. Pero ang panalo nyo sa loto, bilyon-bilyon na loan better, namamayagpag kang di punggol ka. Antayin pa ba natin, iparinig natin ang mga audio sa inyo kung paano tumatangis ang bata dahil pinadukot ni Lisa? Pero may tamang panahon dyan. Sabi pa niya, for me, my husband will do everything to protect you. You run together, sama-sama tayong babangon muli. Kayo lang ang bumangon kasama ang mga addictus na pulboronic ninyong kasabwat. Kayo lang ang bumabangon. Sabi pa niya, pupunta ka sa rally, tapos tatawagin ng presidente mong bangag. Diba? You're going to laugh? Tama ba yon? Okay, let's talk about that. Unang-una, tatay niya yon. Wala kang karapatang pigilan si Sarah kung saang rally siya gustong pumunta. Ha? Pinapakita mo lang na diktador kang tatay niya yon, wala kang karapatang pigilan siya kung humalakak siya, umiyak siya, tumalon siya. Bakit hindi ba bangag si Kuting? Masakit ba ang bangag na salita? O bakit hindi ka magpapulburon test? Kayong lahat. Bangag, masakit ang bangag. Yung pag-kidnap mo sa mga bata, mas masakit ang ginawa mo. Bakit ko inuulit-ulit ang pangalan mo? Para mailabas ka at makaray ka sa pinakataas-taasang hukom sa UN, sa HR, kasi nandoon na ang ebidensyang, ano pa sabi nitong, even Lenny never did that. Tignan mo, bakit si Lenny gusto mong i-divert yung kwento kay Lenny? Hindi natin papatulan si Lenny. Pero si Lenny tinawag kayong magnanakaw, lahat ng kasamaan itinawag sa inyo, bangag ka nga. Balikan mo ang mga video ni Lenny, lahat ng kawat, lahat ng mga pangit na salita ng mga dilawan, uhukayin nga, di ba? Ni Kiko ang si Marcos Sr. I was very emotional. I hope maiparinig ko sa inyo, but i-describe ko sa inyo. I think I'm allowed to describe, but not to play the video. Balikan natin na si Lisa ay naging mastermind ng pangingidnap sa mga minor de edad. Balikan ko po ang istorya. In 2022, siya ay nakipagsabwatan sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Louie. Nakipagsabwatan siya para i-push o baliin ang batas para maisakatuparan ni Lisa at ni Chua ang pangingidnap doon sa anak ni Chua dahil ang kustodiyan nasa nanay na sa Turkey. That was January. Na-receive ko ang audio video ng mga bata na umiiyak, tumatangis. August 23, ito mga kababayan, August 23, 2022, nung pinadukot ni Lisa gamit ang kapangyarihan ng ate ni Kuting na kanilang inabuso. Doon sa conversation ni Bianca Zubel, niya, na kinakausap na si Lisa, yung word na extraction, yun yung time na mga panahon na dudukutin nila ang dalawang bata. Doon sa 5-minute video na narinig ko, and I believe yung video na yun ay nasa UN na at saka nasa HR. Iiyak kayong lahat. Ang nanay, yung distressed mother, nasa police station ng Turkey. Doon sa video yan, i-describe ko sa inyo. Yung dalawang
bata nasa kamay na ng mga ISAF na inutusan ni Lisa. That was August 23 of 2022. Umiiyak ang mga bata sa kabilang linya, Mommy, Mommy, don't leave us, Mommy, Mommy. Umiyak ang mga bata na ganyan. Umiiyak din yung nanay. Ano sabi nung nanay? Sabi niya, Sweetie, I will do something, Mom will do something to get you. Ganun yung conversation. Tumatangis, Lisa, ang mga bata. Hindi kita titigilan dahil narinig ko ang iyak ng mga minor de edad na pinadukot mong and the people should speak up now. Hindi ko alam kung bakit nagbigibingihan pa kayo. Kung hindi ko lang pwedeng iparinig sa inyo dahil hindi pa ako inaalaw. 5-minute video. Umiiyak ang mga bata during that time, 8-9 years old. Gaano kasakit sa isang magulang. Gaano kadimo ang tatay at si Lisa na naging magkasabwat sila. Umiiyak ang mga bata na Mami, Mami, kinukuha sila ng gobyerno ng Pilipinas. Alam mo yung kikidnapin ka? Hahawakan ka ng mga military? 8-9 years old. Imagine, i-feel ninyo, masarap bang dudukutin ang 8-9 years old mong anak ng stranger? Gamit ni Lisa ang kapangyarihan ng gobyerno. Pinadukot ni Lisa ang mga bata. Umiiyak, magkabilang linya ng telepono, umiiyak habang ang nanay ay nasa police station ng Turkey na pinapupirma siya tapos pinakat na yung line. Pinaputol na dun sa kabila at yung nanay kailangan kasi in the middle of interrogation